Praise the Lord. Hallelujah. Itaas po ang ating mga kamay, may mahal. Tayo po yung magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Hallelujah. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunat dalangin ng iyong hinirang, propeta sa uling kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Weldy Estrada Almeda, sa oras to mahal na Pinoon sa aking pagdadala ng iyong banal na mensahe, Ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, pangunawa ang bawat isang narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ibanghilyon kaligtasan. Sa ganang akin magagawa at siyang dakilang pangalan na aking sinasaway, demonyo ng hadlang at pagadlangan lumayas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Unang-una po minamahal ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give a double respect and honor to the man of God, our beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant Pastor Linis Almeda. Sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran, mga baguhan, to our beloved visitors and beloved viewers, magandang tanghali sa lahat. Everybody say praise the Lord. Buksan po natin ang 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. Dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, Kabanata 3, 16 hanggang 17. 17. Ganito pong nasusulat. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sabi po minamahal ng Bible, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Unto all good works, minamahal. So yan po yung salita ng Diyos. Ito po yung kasulatan. Napaka-importante, minamahal, na sundin natin. Kahit tayo po ay natatamaan. Kasi nandyan po yung sinasabi, for reproof, for correction. Open rebuke is better than secret love. Mas maganda yung napaalalahanan ka na, hindi mo pa nagawa, ikaw ay na-rebuke na. Amen. Kaysa ma-rebuke ka na, huli na ang lahat. Gagawin mo pa lang, nandyan na yung paalala ng mahal na Panginoon. So dito po sa ating paglilingkod, minamahal, nandyan po yung tinatawag na palo. So wala po yan sa ating kinagisnang panampalataya o pinanggalingang mga sikta at denominasyon. Wala po tayong naramdamang palo. Amen. Bakit? Dahil nandito tayo sa totoong gawain ng mahal na Panginoon.
At tayo po'y nililinis ng mahal na Panginoon para tayo maging karapat-dapat pagdating ng kanyang ikalawang pagparito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So ang Bible, ito po minamahal ay napaka-importante. Hindi po ito gawa-gawa o sulat-sulat lang ng mga tao. Ito po ay kinasyahan o inspired. Sabi nga dito, all scripture is given by inspiration of God. Na mabasa din po natin sa 2 Peter chapter 1 verse 21 kung paano po isinulat ang Biblia. Nakasaan po dyan sa ikalawang Pedro 1:21. Dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro 1:21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumadating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos at nangaudyukan ng Espiritu Santo. For the prophecy came not in old time by the will of man. Hindi po ito, minamahal, sulat-sulat lang ng tao, kalooban lang ng tao na nagsusulat-sulat lang siya. But holy men of God, mga banal na tao ng Diyos, spake as they were moved by the Holy Ghost. Sila po ay sumulat dikta ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So kung susundin natin ang salita ng Diyos, kung ano po yung sinasabi ng Biblia, yun po yung mangyayari sa atin. Napakarami pong mga reliyon ngayon, minamahal. Kumbaga ang mga tao, parang nalilito na sila, saan ba doon? Ganon din ang karanasan ko noon, minamahal. Hanggang dumating yung punto sa pagod na ako sa paghahanap, sabi ko, mahal na Panginoon, dalhin mo ako doon sa isang gawain na katulad ng kapanahunan ng mga apostoles, na yung kapangyarihan mo kumikilos, buhay ka na nandyan. Amen. Tapos pabiro naman ako nagsasabi sa aking mga kasamahan, sabi ko, kung mayroong relihiyon na ang mga membro ay mga santo at mga santa, doon ako pupunta. Dahil hindi na kailangan magkaroon ka pa ng mga larawan ng mga santo at mga santa, dahil mismo yung mga nandoon sa loob ng iglesia na yon ay mga santo at mga santa na. Amen. Yan yung unang panahon, minamahal. Yan yung unang iglesia. Yan yung tatak ng totoong gawain ng mahal na Panginoon. Sa kapanahonan ng mga apostoles, silang lahat ay mga santo at mga santa. Wala pong nag-declare sa kanila na, ikaw, qualified ka na santo. Ikaw, qualified ka na mga santa. Maging santa. Wala pong ganon. Silang lahat ay mga santo at mga santa. At nung nangamatay na sila, minamahal, yung mga sumusunod na henerasyon, pailan-ilan na lang yung nakakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Unti-unti na pong nagbabackslide ang mga tao. Hanggang nag-iiba na yung doktrina. Wala nang himala talaga. Wala ka na makitang mga signs, wonders, and miracles. Kasi nung kapanahonan ng unang mga Kristyano, minamahal, talagang kasama nila palagi ang mahal na Panginoon. Signs, wonders, and miracles, habang sila nangangaral, nandoon talaga. Kahit, sabi nga, shadow lang, no? Anino lang ni Pedro, matamaan yung mga nasa mga nakahiga na mga may sakit sa daan,
na nag-aabang na dadaan si Apostol Pedro at ang mga iba pang mga Kristiyano, nagsibangon sila, nagsigaling. Anino lang. Grabing mga himala nung panahon na yon. So nung nangawala na yung mga apostol, mga disipulo, yung next generation, unti-unti na parang unti-unting nang lalamig, no? Hanggang dumating yung mga iba't iba ng mga interpretasyon, iba't iba ng katuruan. Sabi ng nag-warning na kaagad yung mga apostol, baka may darating sa inyo na mga pangangaral na iba sa aming pinapangaral, huwag niyong tanggapin. Pero tinatanggap nila. Sabi ng Galatia Kapitulo 1, versikulo 8, talagang binilin, talagang mahigpit na itinuro ng mga alagad ng Diyos na huwag basta-bastang tumanggap ng pangangaral na hindi pinapangaral ng mga apostoles. Everybody say, praise the Lord. Kailan ang nangyari? Kahit mga tradisyon, tinatanggap na ng mga mananampalataya. So, unti-unti na silang lumalayo sa malapinon. Galatia 1:8, ating pong basahin. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Galatia 1:8 hanggang 9, sabi dito, "Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na, ay matakwil." Amen. But the we, kahit kami, sabi niya, kung ano na yung kanilang itinuro, hindi na pwedeng baguhin yon. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. But the we, or an angel from heaven. Hindi po sinabing angel from hell. Hindi po sinabing anghel galing sa impyerno. Anghel na galing sa langit. Preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Itakwil. Sabi ng verse 9 sa Galatia 1:9, as we said before. So, pinapaalala. Yan ang sinabi namin noon. So, say I now again. So, pinaulit. If any man preach any other gospel unto you, than that ye have received, let him be accursed. So, inulit. Yan ang sinasabi namin noon. So, talagang absolute po yan, minamahal. Amen. Na hindi po lalabas sa Biblia o sa salita ng Diyos ang dapat ipapangaral. Amen. Marami ng mga tradisyon. Dumating yung Trinity doctrine. Nung kapanahonan ng mga apostoles, lahat na sumampalataya ay binautismuhan in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Lahat sila. Kahit yung mga bautismado ni John the Baptist, nagparibaptize silang lahat in Jesus' name. Walang debate nung kapanahonan na yon. Dahil wala kasing kaligtasan maliban sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang bautismo ni John the Baptist, kulang, repentance lang. Magsisi ka lang, tapos bautismuhan, walang ginagamit na pangalan. So wala silang kapangyarihan. Walang kapatawaran sa kasalanan. So nung narinig nila, na kulang pa lang yung bautismo nila, according to Acts chapter 19 verse 5, sila po'y nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi na po sila nakipagdebate. Hindi na po sila nakipag-argue na sabihin nila, sino bang nagbautismo sa Panginoon nyo? Sino bang nagbautismo kay Kristo? Di ba si John the Baptist? Di ba? Sana makipagdebate sila doon. O bakit kami
i-rebaptize nyo. Bakit kami ulitin yung bautismuhan? O sino bang nagbautismo kay Kristo? Di ba si John the Baptist? At si John the Baptist din ang nagbautismo sa amin. Pero hindi. Gusto nila, minamahal, na magkaroon sila ng katiyakan, kapatawaran ng kasalanan, kapangyarihan. Hindi po nila naranasan yon, yung kapangyarihan galing sa Holy Spirit. Tinanong sila nung natagpuan sila, minamahal. Sa verse 1, babasa po natin yan. Sabi ng verse 1, ating pagbasahin hanggang 5 ng Acts chapter 19. Dito sa mga Gawa 19:1 hanggang 5. At mangyari ng samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo sa mga lupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At kanila'y sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi. Hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung magkagayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, at sinasabi sa bayan na sila'y magsampalataya sa darating sa hulihan niya, at sa makatwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito ay nagbautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan po yung puso na nandiyan yung tinatabog na humbleness, pagpakumbaba. Amen. Ay yung mga tao ngayon, grabing pride. Grabing pride. Nung kapanahunan ng mga apostol, yung mga alagad ni John the Baptist, dapat sila yung magka-pride. Pwede silang makipag-argue. Pwede silang mag-resist. Pero hindi. Kailangan kasi nila yung kaligtasan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi yung didepensa ka ng dibdepensa sa reliyon mo, wala namang ginagawa ng reliyon na kabutihan sa buhay mo. Dinidepensahan mo yung reliyon mo. Ito talaga ang katotohanan. Dinidepensahan mo. Ang buhay mo, wala namang idinulot na kabutihan yung relihiyon mo. Lasinggero ka, babaero ka, drug addict ka, bakla ka. O diba? Nung nagpatuto kanina, may relihiyon siya. Pero siya isang bakla. Punong-puno ng bisyo. Nagbago ba siya doon sa relihiyon niya? Hindi. Nung napunta siya dito, minamahal, ayon sa kanyang patutuo, binago siya ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nung siya'y naglaylo, bumalik yung kanyang dating ugali. At napagbintangan pa siya na siyang pumatay. At siya po ay na-convict. 6 to 18 years. Murder. Life sentence. Dahil sabi nung patutuo niyan, kung nabanggit niya kanina, nabanggit niya na previous testimony niya, 7 counts. No. Pag sinabing 7 counts, kung ano yung conviction, times 7 yon. Pagsilbihan mo ng times 7. Kung halimbawa, doon tayo kukuha sa minimum na 6 years. So, sa isang count, 6 years, 7 counts. Di, tagsi 6 years, bawat counts. 6 years, times 6 times 7, 42 years, di mabulok na siya sa kulungan. Kung suswertihin siyang mabuhay ng within 42 years. May mga saksakan pa doon. May mga riot pa.
O wala kang kasiguruhan na, ganito ang edad ko ngayon, 30 pa ako plus 42 years. So, 72 years, makalabas siguro ako, 72 years. Mabuti kung swertihin ka na yung 42 years, buhay ka. May mga riot. Doon pa siya napunta sa Sputnik. Building, kasi building yan sa Monte. Building 1, building 2, parang ABCD yan eh. Makikita mo yung building, may mga numbering yan or ABCD ba yun o number? ABCD, di ba? O, building A, building B, building C. O, Sputnik, Komando, Sige gang, Bahala na gang. O, doon sa kusina, sinigang siguro doon. Everybody say, praise the Lord. Siyempre, kusina yun. Amen. Yung building na kitchen, yun, sinigang. Yun yung kanyang ulam, puro sinigang. Na galing sa kangkong na walang hugas-hugas, tinatadtad na lang yung kangkong na walang hugas-hugas. Kain ka na lang doon. Wala kang magawa eh. 3 times a day ba kumakain? Umaga, tanghali, gabi, may pagkain? Minsan daw, memorize na lang. Hindi rice, memorize. Hindi only rice. Swerte naman sila, no? Kung gastuhan sila ng gobyerno, unlimited na, eat all you can. sa ibang kulungan nga, doon pa sila nililagay sa isla. Alcatraz ba yan? O Alcatraz? Isla. Aywan ko lang kung totoo yung napapanood sa pelikula na mayroong gumawa ng parang pakpak ba yun o parachute? Lumipad doon sa Pangpang kasi yung isla na yon hindi katulad ng isla ng Boracay na may mga white beach. Hindi, Pangpang eh. Pangpang. Tapos pag ikaw ay tatakas, mamatay ka rin sa dagat. Kakainin ka ng pating. Maliban na lang kung mayroong sindikato na magsalubong sa iyo doon. Pag mapunta ka naman doon sa lugar ng sinasabi niyang may nabanggit siya kanina eh. After 3 months daw, mapunta sa Iwahig ba yun? Iwahig sa Palawan. Iwahig. Nakapunta ako dyan sa Iwahig, sa Palawan. Dahil naging tourist destination kasi yung lugar na yan. Dahil yung mga palabas na, yung mga kulong na palabas na, nandyan sila sa labas, may mga kubo-kubo doon, may mga palayan, doon sila. Parang hindi sila preso. Tapos yung Iwahig, wala pong gate yun. Walang bakod ba? Walang bakod. Open. Walang bakod. Papasok mo sa gate, wala din siyang sarado yung gate, open siya. Tapos, kita mo yung mga tao doon, nagtatanim ng palay, yung po, mga preso po yun. Pwede silang tumakas. Kaya lang, ayaw nilang tumakas kasi yung tirahan na doon, may mga television, may mga, parang mga, talagang bahay talaga. Tatanim sila doon. Kasi yung mga tao na yun nandoon nilalagay, papalabas na yon. Ngayon, pagtatakas sila, balik sila sa maximum. Pag sinabing maximum, doon sila sa nakakandado. Mayroon doon sa pinakaloob, maximum building, yung mga hindi pa pwedeng makalabas. Pero yung, halimbawa, makalabas na within 1 year, nasa labas na sila. So, nagiging tourist attraction yun dahil yung mga kulong doon, parang hindi kulong. Malaya sila. Kaya pag-count, pag may oras na mag-count at wala na, hindi ka makasama sa counting, wanted ka naman uli. Balik ka sa uno. So, kailangan pag-counting, nandun ka.
So nandun sila, gagawa-gawa sila, magawa ng mga basket, mga gano'n, ano-ano, tapos yung mga turista doon, bibilhin yung mga ginagawa nila. Kung papalabas ka na. Pero siya dahil 6 to 18 years, tapos 7 counts, doon talaga siya sa maximum. Wala siya makikitang tao doon. Kung papalabas na siya, doon na siya sa makasalamuhan na yung mga tao. So, pagtatakas ka naman doon ka tatakas sa bundok, papatayin ka naman ng malaria doon. Kasi maraming lamok at saka malaria doon. Doon namatay yung anak ni yung sikat na announcer sa Ray Langit, pumunta sa Palawan. Yung junior yata niya yon. Makagat ka ng isang lamok doon at saka may dalang malaria, patay ka. Kasi maraming mga bundok pa doon, may namahal. So mahirap talaga pag tumakas ka sa mahal na Panginoon. Amen. Kasi huhulihin ka ni Satanas. At 7 beses, kung ano yung bisyo mo, kung ano yung espiritu nung pumasok sa iyo na masama, magdala pa ng 7 espiritu. Kung marami kang bisyo, o 7 yung masamang espiritu na lumabas sa iyo, tapos magdala ng tig-7, 7 times 7. Dami. Amen. So talagang magugulat ka pag ikaw ay mabackslide, para kang tatabunan. Daming sasakay sa iyo, daming papasok sa iyo ng mga masamang espiritu. So, huwag kang kahit sa isip, huwag kang magbiro. Amen. Huwag kang magbiro. Parang yung isang Krisyano, napadaan sa sinihan. Nakita niya yung now showing. Napatitig, tapos biglang review. Hallelujah. Titig uli. Hallelujah. Pangatlong titig, pumasok na sa sinihan. Paglabas, nagtataka siya, parang nahihilo siya. Parang nahilo. Tapos nung nasa lubong niya yung kanyang kakilala, ba't ka naduling? Wala na. Yan ang delikado. Amen. Okay lang kung paglihas kung gagaling. Paano kung paglihas ng preacher, sabi niya, huwag ka na maglihas. Bagay ka namang duling eh. Malas ka ngayon. Amen. Talagang, paglalaruan ka talaga ng demonyo. Bakit sadyain mo pang humiwalay? Nanlupaypay, natisod. Karamihan kasi sa mga kabataan, diba? Mga binata, mga dalaga, pag hindi maibigay yung kanilang desire ng kanilang puso, pati pang malapinon, idadamay. Amen. Kung hindi ibinigay, hindi ibig sabihin, hindi para sa iyo. Kasi ang malapinon, hindi siya nagbibigay ng hindi ikabubuti mo. Everybody say, praise the Lord. Subukan mo manalangin kahit magpasting ka pa ng 100 days. Lord, bigyan mo ako ng helicopter. Anuhan mo yung helicopter? Magagamit mo ba yan? Piloto ka ba? Yung hingiin mo, yung magagamit mo. Amen. Bigyan mo ako malapit noon ng bagong sapatos, damit, uniforme, diba? Choir. Ako nung pumasok ako dito bilang manggagawa from Manila, napunta ako ng Cebu. Hindi ko desire, hindi ko pangarap na maging preacher. Pangarap ko maging choir. Nung pumasok ako sa Maynila, may namahal, siyempre dumadaan kami sa
Uno, kuskus ng kaldero, hugas ng plato. Mabuti kung isang kainan magsabay-sabay. Pag dishwasher ka, pagkatapos mahugasan mo yung plato, pagtalikod mo, pagbalik, puno na naman ang plato. Hugasan mo uli. Iba na naman yung grupo na darating. Kasi sa main church, sa central church, hindi sabay-sabay yung pagdating ng manggagawa. May dumating na 10, galing ng, halimbawa, galing Bicol, pakainin. Hugasan mo naman yung plato noon. Maya-maya may dumating, galing ng Central Luzon, pakainin naman. Hating gabi yun. Ang kainan doon, one day, one eat lang. Pagkatapos ng puri, patapos ng puri, alas 10 ng gabi, alas 11. So, ang oras ng kainan, alas 10, alas 11, alas 12, hanggang alas 2. So, yung oras na yan, maghugas ako ng plato. Pagkatapos, hindi mo pwedeng iwanan yung kitchen na hindi mo makuskus yung mga kaldero, i-wash out pa yung kitchen. Makatulog ako ng mga alas 4, mag-alas 5 na, gigisingin naman after 1 hour na tulog dahil sa CR naman ako na-assign. Yung CR, sa dami ng mga nagsi-CR, siksik, liglig at umaapaw. Walang tubig. talagang galing pa sa yung sariling bukal yun. Saka hindi naman mabilis yung tubig. Hindi katulad nun. Ngayon, talagang may nagfa-flash na, may nawasa na . So, yun talaga yung unang panahon. Tapos pagdating ko sa Cebu, ganun din. After ng crusade ng Cebu, 60 yung iwan ng mga kasama ng mga choir member. Noong unang panahon, hindi ka pwede makahindi. Pag sabi kasama ka sa krusada, kahit nag-aral ka, kasama ka talaga. Yun yung desire nila noong unang panahon. Pag sabi may krusada sa Cebu, pastingan lahat yan. Gusto sumama, kahit nag-aral. Yung iba, hindi makasama. Yung iba makasama. Pagdating doon, pag sabi, ikaw anak, maiwan ka, ikaw, maiwan. Paano yung pag-aaral mo sa Manila? So, sa sunod na. Drop ka na, sa sunod ka na magpatuloy. So, naiwan yung ibang mga choir. Kaming tagapamili, kasama ko sa tagapamilingki. 60 pakainin mo. Ang budget na dala namin, 300. Paano mo pakain yung 60 sa 300 pesos? So, bigas lang ang bibili namin, saka yung puso ng saging. Slice yun. Tapos, lagyan ng gata. Bagoong. Yun, pakain na. So, yun yung mga first batch talaga, minamahal. No? Walang blessing yun. Yung iba umiiyak na. Gustong bumalik sa Manila. Mayroong worker na naiwan sa Cebu, sabi niya, pag hindi nyo itawag sa Manila na babalik ako, babalik ko pang hold up. Kasi ang kanyang trabaho nung hindi pa siya na-save, hold upper siya. Para daw mayroon siyang pambili ng ulam, hold up siya. Akyat siya sa mga bus, tapos kuha ng mga pitaka kung anong mananakaw yun. Yun yung kanyang kahinaan. O di tinawag dahil baka nga tutuhanin niya na mang-hold up siya sa Cebu. O di pa inauwi siya. Ganon kahirap, minamahal. Pero magulat ka, nung panahon na yun, halos walang makain. Yung presensya ng mahal na Panginoon, yun yung bubusog sa'yo. Everybody say, praise the Lord. So desire ko noon, wala ka talaga kung mabili ng yung uniforme. Sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo man ako ng pera. Kasi gusto ko talagang kakanta sa finest, wala akong uniforme. Na naginip ako. Talagang lampas sa akin yung damit. Halo-halo doon, damit. Mayroong pang finest choir, may pang youth choir, may mga necktie, may mga pantalon. Tuwang-tuwa naman ako. So siniguro ko talaga. Dinampot ko yung blue kasi alam ko yung blue,
pang fine square ng Wednesday yun. Yung puti, madali lang hanapin. Yung blue. Pagdampot ko ng blue, pagtaas ko, nagulat ako, barong naman yung nadampot ko. Binalik ko. Naghanap pa rin ako. Nakita ko yung aking hanger na putol. Yan. Sigurado sa akin yan kasi hanger ko yan eh. Nandoon, yung hanger ko, nakita ko doon. Yun ang hanger ko ang dinampot ko. Nakahangir yung barong. Tapos nung naganon ko, barong, sabi ko, ay, hindi bagay sa akin to. Tapos biglang hinawakan ko dito, napunit. Nung napunit, nasayangan din ako, binalik ko, nabalik naman. Sabi ko, ano kayang ibig sabihin nun? Gusto ko ng uniforme, ng choir. Barong naman yung nadampot ko. Naginip ako uli. Si Ordained Preacher Abraham Diputado. Tinawag ako, President, bahala ka na dito ha. Tumulong ka sa kanila. Pupunta ko ng Mindanao. Kasi siyang Ordained Preacher na asahin doon sa Cebu noon. Nung nandun ako. Tapos pag alis niya, biglang mayroong binato sa akin. Sa'yo na yan. Pagsalo ko, barong din. Ayun talaga. Tawag pa talaga pala ako na maging preacher. Pagkatapos ng panaginip na yon overnight sa Cebu Coliseum, siyempre, mayroong likod ng stage, mayroong lugar doon na aircon. Tulog-tulog kami doon. Kasi wala naman akong ginagampanan. Sinabihan ako, lumuhod ka dyan. Sabi ko, bakit? Testimony leader ka. Tiningnan ko yung program, testimony leader nga ako. Lumuhod ka para gabayan ka ng Malapinoon. Pag alis nung nagsabi, sabi ko, bakit pa ako luluhod? Testimony leader lang pala eh. Kung baga, nilanglang ko lang yung testimony leader. Nung binatang ako, announcer nga ako ng sayawan eh. Madali lang magsalita. Announcer nga ako ng sayawan. Akong announcer. Madali lang magsalita, sabi ko. Higa-higa ko, tulog-tulog. Maya-maya, ginising na ko. Ikaw na. Punta ko sa pulpito. Nablangko ako, wala akong masabi. Hindi pala basta-basta. Tatayo ka sa pulpito, wala akong masabi. Ang ginawa ko, yung style na pagiging announcer sa sayawan, yun ang ginawa ko. Ang susunod, ganyan. Pagkatapos, salamat sa iyong patuto. Ang sunod, sabi gano'n. Inalis ako, nagtawanan yung mga kasama ko. Pambihira ka, parang ginawa mong amateur contest ng singing contest yung gagawain. Kulang na lang magbanggit ka na, sponsor ng Coca-Cola o tanggapin mo itong ganyan ng mga. Sabi ko na nga sa inyo, ayaw ko eh. Okay na ako dito sa dishwasher. Okay na ako dito. Tulog ko uli kasi aircon nga yung room. Nilagnat ako na talagang nanginginig ako sa lagnat. Na halos mamatay-matay ako. Instant po yun. Pinalo ako ng Panginoon. Doon natakot na ako. So yan ang kabutihan dito. May palo. Amen. Lahat na gustong paluin, sumigaw ng praise the Lord. Ayaw nyo? Ayaw nyo? Ibig sabihin, kahit gumawa kayo ng kasalanan, ayaw nyong mapalo kayo. Paano nyo malalaman na nagkamali na kayo? Alam mo, yung palo, part yan. Part ng pagdisiplina yan. Amen. Pag ikaw ay pinapalo, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Totoong anak ka ng mahal na Panginoon. Pero kung gumagawa ka ng kasalanan, walang kapalo-palo, magtanong ka na sa sarili mo, Lord, kabilang pa ba ako dito o hindi na? Amen. Parang nandoon sa bahay eh. Magulat ka, yung mga kapatid mo, konting mali, pinapagalitan. Konting mali, pinapagalitan. Ikaw, ang dami mo nang ginawang mali, parang hindi ka nakikita. Yung palaging pinapagalitan, sumusunod naman sa mga magulang. Pag panahon ng kainan,
Tinatawag sila. Ikaw, hindi. Everybody say, praise the Lord. Kain na tayo, Pedro, Juan. Ikaw, pag-arugan ka, kaharap mo na yung nanay mo, hindi ka talaga tinawag. Hindi ko tinawag. Tapos gumawa ka ng hindi maganda. Hinulog mo na yung baso. Parang hindi ka nakita. Hindi ka pinagalitan, hindi ka pinalo. Mag-isip ka na ngayon. Anak ba talaga ko? Adopted. O anak ba ako? O baka napulot lang ko dito doon sa kanto? Ano ba? Bakit? Wala silang concern sa akin. So, ang palo, hindi dapat katakutan. Amen. Dapat ka matakot pag hindi ka na napapalo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi pagkatapos ng palo, blessing yan eh. Amen. No? Pagkatapos ng rebuke, nandiyan yung pagpapala. Tingnan mo yung mga school na hindi stricta yung mga guro. Yung mga estudyante, walang disiplina. Amen? Walang natutunan din. Walang natutunan. Sabihin na lang yung teacher, "Ma'am, magkwento ka na lang, ma'am." Kwento naman siya, gustong-gusto naman niya. Natapos isang oras, puro kwento. Walang nalalaman ngayon. Mayroon kaming teacher sa high school noon, sa trigonometry. Pinagtatawanan namin yon. Pero siya, kahit pinagtatawanan lang, turo pa rin siya. Kasi matanda na siya. Turo pa rin. Yung mga ibang mga classmate ko, hindi nakikinig, lalabas. Turo pa rin siya. Kung sino lang yung maiwan doon, turo siya. Pagdating sa college, sabi ng mga estudyante, "Sana nakinig ako kay ma'am. Yun ang lumalabas sa college, sa engineering. Try ko. Hindi kasi ako nakikinig eh." Ayun. Kailangan makinig tayo sa salita ng mahal na Pinoon. Pagdating ng panahon, ang salita ng Diyos, siya ang huhusga sa'yo. Amen? Doon na lang tayo sa yung hindi nakikinig, doon na sa dagat-dagatang apoy, maglangoy-langoy, sabihin, "Sana nakinig ako." Tingnan mo yung palaging nire-rebuke, palaging may pinapangaralan, ay nandun sa langit. Amen. Di ba si Lazaro? Rebuke na sa kanya yung mayroon siyang mga sakit, naghirap siya, pero tumawag pa rin siya sa Diyos. Naghirap siya, may mga bukol-bukol siya, wala siyang pagkain, nagutom siya, pero hindi siya bumitaw sa pagtawag sa Diyos. Yung mayaman, abundansya sa pagkain, hindi siya tumatawag sa Diyos. Mayroon siya. Punong-puno siya ng mga bisyo. Halos siguro hindi na siya umiinom ng tubig, baka alak na palagi iniinom niya. O pagdating sa impyerno, anong sinabi niya? Itugob yung daliri ni Lazaro sa tubig para mapatuluan yung kanyang lalamunan. Papuntahin mo si Lazaro dito. Yung imposibleng bagay, parang gusto niyang mangyari para maibsan yung uhaw. So, huli na ang lahat. Amen. So, naranasan na natin yan, minamahal. Sa patutuo pa lang ng mga kapatiran na humiwalay sa paglilingkod, worse na po yung nangyari sa kanila. Mabuti nakabalik sila. Amen. So, yung patutuo, nagiging warning din sa atin yon na huwag nating tularan. Amen? Huwag nating subukan. So, patuloy na maglingkod sa mahal na Pinoon. Serve God with fear and trembling. Huwag talagang bigyan ng pintuan o huwag buksan ng pintuan ng kaaway. Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Huling talata, minamahal. Sabi po dito sa Hebrews 6:1. 6:1 ng Hebrew. Dito po sa sulat sa mga Hebreo, ang kabanata 6. 6:1. Ang talata po ay 1. Ang sabi po rito,
Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan. At huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Let us go on unto perfection. Ano po yung mga unang-una na principles of the doctrine of Christ? Yung pagsisisi, pananampalataya. Amen. Amen. So palagi ka nilang magsisi. Bautismo. Alangang magpalagi ka lang bautismo. Pagkatapos ng gawain, bautismo ka ulit doon. Tapos sa sunod na lulo mo, Kuya, bautismo ko ulit, kuya, nagkasala ko eh. Ganon. Ikaw nilang uubos sa tubig dyan, malaking babayaran ng tubig natin. Di ba? Isang beses lang yun. Huwag nang paulit-ulit. Let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works. Sisi ka ng sisi, hindi ka naman nagbabago. Everybody say, praise the Lord. Sisi ka ng sisi, yung iba nagpapako pa sa cross, wala namang nangyayari. Not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, mapalad tayo na nandito tayo sa gawain na talaga sigurado tayo. We are changed by the power of God. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Binago tayo ng mahal na Panginoon. Yan po yung iglesia, minamahal. Yan po yung iglesia. Yan po yung totoong kahulugan ng church. The church of Jesus Christ is the body of called out believers, those who have been baptized into Christ by water and spirit. So the Bible describes the church as the body of Christ, the bride of Christ, and a spiritual temple in which the Spirit of Christ dwells. So the church is both local and universal. Its mission or church mission on earth is to worship and glorify God, number 1. Number 2, evangelize the world. And number 3, develop the saints to maturity. Develop the saints to maturity. Sino po ang i-develop to maturity? Saints. Mga santo at mga santa. So all believers, lahat ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ay mga santo at mga santa. Hindi na po umiinom ng alak, hindi na po naninigarilyo, hindi na po drug addict, hindi na po bakla, hindi na po tomboy, hindi na po magnanakaw. Talagang binago ng mahal na Panginoon. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pag ikaw ay nandito sa iglesyang ito at tuloy kang gumagawa ng kalikuan, ilalabas ka ng mahal na Panginoon. Ikaw na mismo ang hindi magpapatuloy sa pagdalo. Dahil wala yung desire sa puso mo. Wala yung enthusiasm. Wala yung Holy Spirit na maggagabay sa iyo. Dadalhin ka sa kapahamakan. So lahat na nandito sa loob ng iglesyang ito, kung bakit ka nandito, ikaw ay tinawag na malapin at pinili niya. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So yan po ang dahilan kung bakit tayo po ngayon ay hinahanap
naghahanap po ang ating pong gobyerno ng kapartner para sa hangad na magbago na ang lahat. So mayroon po tayong coming na Barangay Crusade this coming March. Katandim natin ang kapulisan. Yung tinatawag nilang kasimbayanan. Kapulisan, simbahan, at pamayanan. Hinahanap po nila yung talagang mayroong pruweba. Nagbabago talaga ang mga tao. Mayroon din po tayong nilalakad na mga campus crusades sa mga paaralan para ang mga kabataan hindi mapariwala. Hindi po sila maguyo at maluko sa mga recruiter ng mga teroristang komunista o mapunta sa mga bisyo katulad ng drug addiction. Pasalamat tayo, minamahal. We are the salt of this world and we are the light of this world. Tayo po'y ilaw dahil ang ilaw sa mundo, si Jesus Christ, nananahan sa puso ng bawat manampalataya. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Hallelujah! Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri pagsambay ialay. Bukas noon ngayon magpagkailanman, luwalhati ka. Hallelujah! Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri pagsambay ialay. Bukas noon ngayon at pagkailanman, luwalhati ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. O ikaw lamang ang kagikoy sa salubangin. Nasa tagalagatan ng presensya ng Diba ng Panginoon, minamahal mo rin sa Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kita ang pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. O napakabuti
di mo, hindi ka nagbabago. Panginoon, luwalhati Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng mga baguhan narito, minamahal, kasama na pong ating mga viewers, mayroon pong 4 na requirements o reglamento ng kaligtasan. Una-una, pananampalataya na makamtan sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos, Roma 10:17. Pangalawa, sa Acts 3:19, magsisi ang bawat isa at magbalik loob sa mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Acts 2:38. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Sumugod sa panalangin ito, minamahal, itaas po ang inyong kamay. Hallelujah, hallelujah. At banggitin po yung panalangin ito. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Malapin, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po itaw sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay, pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa mga Pinoon. Bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat buhay sa kagitan. Iligtas mo sila. 10 mamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung manalangin sa inyo pong mga pangailangan. Hallelujah, hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapin, humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano man may naisip na gawa, banggitin may mga labi na kami nagkasala sa iyo, mahal na Pinoon. Patawarin mo bawat isa, hallelujah, sa pangdalangin namin. Kakilanggalat, minamahal na Pastor Will Hisalmeda, abutin mo ang pangailangan mo na sa iyong dakilang pangalan. Aki sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, demons of cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out, Jesus, vices, cast out, hallelujah, sickness be healed in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayo lahat bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. At hindi na po tayo magtatagal, minamahal. Ating pong beloved brother Edie para po sa ating announcement.